Breaking news, Philippine Navy nag-deploy ng maraming barko sa West Philippine Sea. China gulat na gulat. Samantala mga mangingisdang Pilipino hindi titigil sa pangingisda sa Scarborough Shoal sa gitna ng banta umano ng China sa West Philippine Sea. Ito ang atin tututukan ngayong araw na ito. Saglit lang ito mga kababayan, kaya humanap na ng pwesto. Tara na, umpisahan na natin ito. Pang Ilonggo, please subscribe and like and share. Ayon umano sa balita, nag-deploy umano ng mga maraming barko ang Philippine Navy sa West Philippine Sea sa gitna umano ng mga banta ng China na arestuhin umano ang maglabag umano sa paligid ng Baho de Masilok sa Scarborough Shoal. Sinabi umano ni Commodore Roy Benson Trinidad, tagapagsalita umano ng West Philippine Sea, nito lamang Martes. Pinalaki umano ng Maritime Patrol sa loob ng Exclusive Economic Zone ng bansa upang maprotektahan ang mga karapatan ng soberenya ng Pilipinas at lalo na ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa West Philippine Sea o sa Scarborough Shoal. Ang Scarborough Shoal ay isa sa mga inaangkin umano ng China na kanila na daw yan teritoryo. Subalit yan, napanalunan na umano ng Pilipinas noong 2016 sa arbitral ruling. Subalit ang China ay hindi ito matanggap, kaya gumagawa na lang umano ang China ng sarili nilang batas na sila lang umano ang nag-aaproba at sila lang din umano ang nagpapatupad ng mga batas na ginagawa umano ng China. At ito umano ay labag sa soberenya ng Pilipinas dahil hindi umano sumusunod ang China sa arbitral ruling. Ayon pa umano sa nakalat nating impormasyon, ito din umano isang strategy ng China para sakupin ang inaangkin nilang teritoryo, ang panggigipit umano sa mga kalapit nitong bansa. At ngayon, isa sa mga pinakamalaking barko umano ng China Coast Guard ang ipinadala umano sa Scarborough Shoal para umano bantayan ang mga mangingisdang Pilipino at ang barko ng Pilipinas na pumasok umano dyan sa Scarborough Shoal. Subalit ang Pilipinas ay hindi ito papayag sa ginagawa umano ng China na maling gawain sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. Naghain na rin ng protesta umano ang Pilipinas para matuldukan ang patuloy na pagiging agresibo umano ng mga aksyon ng China sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas sa West Philippine Sea. Pa dito, sa kabila ng mga banta umano ng China na aristuhin ang mga mangingisdang Pilipino na pumasok sa Baho de Masilok sa West Philippine Sea, na patuloy pa rin ang Philippine Navy sa pag-deploy ng mas maraming barko upang maprotektahan ang soberenya ng bansa at ang pagtanggi ng Pilipinas pang bubusabos ng China sa ating teritoryo ay mahalaga para sa ating kalayaan at karapatan. Sa kasalukuyan naman ang sitwasyon sa West Philippine Sea ay patuloy na nagiging tensyonado dahil sa mga aksyon ng China na labag sa ating soberenya. Ang pag-deploy umano ng Philippine Navy ay isang hakbang sa pagpapakita umano ng determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang ating teritoryo laban sa anumang banta. Pinaalalahanan din ng Philippine Navy ang mga mangingisda kung may kaugnayan sa apektadong sektor o mahalaga na maging mag-ingat at sumunod sa mga alituntunin ng Philippine Navy at iba pang otoridad upang mapanatili ang kaligtasan na maaari itong maging oportunidad upang makipagtulungan sa mga lokal na ahensya ng gobyerno upang matulungan ang mga mangingisda at iba pang sektor na naapektuhan ng tensyon sa West Philippine Sea. Sa ganito manong panahon, ang pagiging maalam at maingat sa mga hakbang na ginagawa ng mga otoridad ay malaga upang mapanatili ang kaligtasan at karapatan ng bawat isa, lalo na sa mga sektor na apektado ng tensyon sa West Philippine Sea. At ayon pa dito, ang pagpapadala ng mas maraming barko ay bahagi ng hakbang ng Pilipinas upang ipakita ang determinasyon na ipagtanggol ang teritorial na karapatan at soberanya ng bansa sa West Philippine Sea laban sa anumang banta upang hihimasok mula sa ibang bansa, lalo na umano ang China. Sa pamamagitan umano ng pagpapadala ng barko ay mas maraming barko maaaring matiyak ng Pilipinas na maipagtanggol ang ating karapatan laban sa iligal na pangingisda at panghihimasok at iba pang aktibidad labag sa batas ng karagatan. At ayon pa dito, ang pagkakaroon ng mas maraming barko sa West Philippine Sea ay nagpapakita rin ng lakas at kakayahan ng Philippine Navy na panatilihin ang seguridad at kapayapaan sa rehiyon. Ito ay bahagi ng pagsisiguro na ang Pilipinas ay handa at determinado sa anumang pagsubok o banta sa ating mga karagatan. Ayon pa sa nakalat nating impormasyon, isa sa mga layunin na nagpapadala umano ng barko ay para tiyakin ang kaligtasan at seguridad ng mga mangingisdang Pilipino na nagtatrabaho umano sa West Philippine Sea sa pamamagitan ng pagpapalakas ng presensya ng Philippine Navy na maaaring masiguro ang mga mangingisda ay hindi mapipilitang iwasan ang kanilang traditional fishing ground sa nasabing lugar. At ayon pa dito, nagpapakita din ito ng determinasyon ng Pilipinas na ipagtanggol ang kanilang karapatan at teritoryo sa West Philippine Sea. Ito ay isang paraan
ng bansa upang ipakita ang kanilang pagiging handa at determinasyon sa pagprotekta sa kanilang interes at naturang rehiyon. At ayon pa dito, sa gitna ng mga tensyon at mga kontrobersya sa West Philippine Sea ay nagpapadala ang mga barko sa isang hakbang upang mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Ito ay bahagi ng pangangalaga ng Pilipinas sa kanilang interes at karapatan sa West Philippine Sea. Ang pagpapadala umano ng mga barko ng Philippine Navy sa West Philippine Sea ay may layuning protektahan ang teritorial na karapatan ng Pilipinas at siguruhin ang kaligtasan ng mga mangingisda at ipakita ang determinasyon ng bansa at mapanatili ang kapayapaan at seguridad sa rehiyon. Subalit ang China ay hindi ata ito alam. Ang karapatan umano ng Pilipinas ay sinasalahula na umano ng bansang China. Nilalabag na dito ang soberenya ng Pilipinas. Tayon pa dito, hindi bababa sa 34 na Chinese militia vessel at isang People Liberation Army, Navy ship at Chinese Coast Guard ang nakita malapit sa Pag-asa Island. Samantala, 30 na militia vessel at 4 na People Liberation Army at 2 Chinese Coast Guard ang nakita sa paligid ng Sabina Shoal. Nagbanta ang China na ipapataw ang bagong patakaran nito na iditin ang mga Pilipino na papasok sa Bao de Masilok mula Mayo 1 hanggang September 16 na mahigpit na tinutulan ng ng otoridad ng Pilipinas. Sinabi mo noon ni Defense Secretary Gilberto Chodoro Jr. na mga aksyon ng China ay isang provocation at isang paglabag sa United Nations Convention Law of the Sea kung saan nilagdaan ng Beijing sila mismo na malaking bansa ay hindi nila sinusunod ang internasyonal na batas. Ikaw kababayan, ano ang masasabi mo at makukomento mo dito? At sa iba pang mga balita, ayon naman sa balita, sinabi umano ng mga mangingisdang Pilipino na ipagpatuloy nila ang pangingisda sa karagatan ng Pilipinas sa kabila ng unilateral na pagpataw umano ng China sa 4 na buwang pagbabawal sa pangingisda umano sa South China Sea. Sinabi umano ng Charter Group na ang mangingisda ng pambansang lakas, kilusan, mamalakaya ng Pilipinas sa Zambales ay hindi umano magpapatinag sa anumang batas na ipinatupad umano ng China mismo sa mga teritoryo na pag-aari ng Pilipinas. At ayon pa dito, walang batayan umano ang fishing ban ng China sa mga karagatan umano. Walang karapatan ang sinuman dayuhan na magbawal ng pangingisda sa sarili nitong teritoryo. At ayon pa dito, walang basihan ang pagbabawal umano ng pangingisda ng China sa ating mga katubigan. Walang dayuhan entity ang karapatan niya ipagbawal ang pangingisda sa sarili nitong teritoryo. At ayon naman umano sa gobyerno, handa itong protektahan ang ating mga mangingisdang Pilipino na nangingisda umano sa Scarborough Shoal na pilit na umano inaangkin ng China. Ito umano ay isa sa mga strategy ng China para sakupin ang lugar na umano'y Scarborough Shoal na sakop pa ng Pilipinas. Napasok pa ito sa exclusive economic zone ng bansang Pilipinas. Subalit ang China napakagahaman. Pilit nitong inaangkin ang teritoryo na pag-aari ng Pilipinas kahit walang legal na batayan o basihan ito. Grabe naman ito ang bansang China, napakawalang hiya. Mismo sa pag-aari umano ng Pilipinas, sila ang magdidikta. Sila umano ang magpapatupad ng batas kung mangingisda ba ang Pilipino sa sarili nitong teritoryo. Grabe talaga itong bansang China mga kababayan. Kayo, ano ang masasabi nyo at makukomento nyo dito? Siyempre hanggang dito na lang, maraming salamat po.